Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Sa sandaling yun, mariing narinig ng alagad at mabilis na nagulat, ipinapaulat sa Panginoon, sinabi ng banal na Panginoong Chang Zuan. Sa screen ay lumitaw ang imahe ni Chang Zuan na napakakalma, tiniyak niya kay Duan Changda, magpahinga ka lang, ang itim na tigre na yun ay hindi makakatakas mula sa bayan ng Xiaoy. Si Lu Wanfang ay tumingin ng walang pakialam, walang sinasabi, ang pagkagat ni Duan Changda sa kanyang mga ngipin ay nagpapakita ng kanyang galit, kaya huwag kang magsalita ng walang kwenta. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang kalangitan sa harapan ni Duan Changda ay puno ng isang malalim na pulang aura na nagmumula sa bayan ng Xiaoy. Hindi maitago ni Lu Wanfang ang kanyang takot sa nakakatakot na aurang ito, pagkatapos ay lumingon siya at sinabi, mukhang gumamit si Mingju Dang ng ilang sinaunang pamamaraan. Pagkatapos, itiniklop ni Lu Wanfang ang kanyang mga kamay sa harapan ng mga bisita at sinabi, kapatid na Duan, sa mga banal na Panginoon, palagi kong nadarama na ang iyong paglinang ang pinakamataas. Nang marinig ito, lumingon si Duan Changda sa galit at nagtanong kung ano ang ibig nilang sabihin. Mabilis na nagpaliwanag si Lu Wanfang at nagmungkahi na sumulong sila ng kaunti upang tasahin ang sitwasyon. Itinuro ni Duan Changda si Lu Wanfang at sinabi, Lu Wanfang, Sampain, tunay kang isang henyo. Nakita ang makapal na aura, naniniwala si Duan Changda na ang aura ni Mingju Dang ay nasa unahan, kaya nang walang pag-aalinlangan, sumugod siya pasulong kasama ang kanyang espada. Sa sandaling yun, nawala ng momentum si Duan Changda, ang kanyang katawan at espada ay naghiwalay sa isa't isa, nang hindi maintindihan ang nangyari, siya ay bumagsak ng malakas sa lupa. Si Duan Changda ay nagpanik, anong nangyayari, bakit biglang nasira ang aking tunay na chi? Biglang, isang malakas na aura ang sumabog sa harapan nila, si Duan Changda, na tumitingin sa lupa ng may takot, ay bumulalas. Yan ay, pagkatapos ay pinagmasdan niya ang sitwasyon sa bayan ng Xiaoy at napagtanto na ginamit ni Mingju Dang ang kanyang sarili bilang mata ng porma sayon at ang kanyang sariling mga daluyan ng dugo bilang handog. Kanina lang ang aking tunay na chi ay lubusang naubos, marahil dahil sa kanyang impluensya, ang bayan ay kasalukuyang magulo na ang mga residente ay tumatakas sa takot sa demonikong enerhiya na pumapalibot sa kanila. Si Duan Changda ay nalula rin sa aurang ito. Ngunit nagpumilit siyang sumulong ng may determinasyon upang pigilan ang masamang puwersang ito. Bumabalik kay Mingju Dang, isang matinding masamang enerhiya ang nagmula sa kanya. Ang kanyang nagbabantang pulang mga mata ay mukhang nakakatakot. Sa isang mabangis na ugong, ikinuyong niya ang kanyang mga kamao at nagpahayag, ang itim na tigre ay haharap sa espiritong demonyong ito. Samantala, si Ye Changqing ay mahigpit na humawak sa kanyang espada, nanginginig sa takot, tapos na ako. Mukhang siya ay tunay na galit ngayon. Sa isang sandali ng desperasyon, si Ye Changqing, natakot ngunit matatag, ay pabigla-biglang iwinasiwas ang kanyang espada at sumigaw ng babala, huwag kang lalapit. Si Mingju Dang, nakakaramdam ng pagmamalaki, ay naisip sa kanyang sarili, isinakripisyo ko ang 1,500 taon ng aking habang buhay upang anyayahan ng Black Tiger Divine Ancient na pumoses sa akin, kahit na mayroon kang isang immortal na sandata, hindi ako nito masasaktan. Pagkatapos ay ibinuka niya ang kanyang bibig at pinakawalan ng isang malakas na pag-atake, hindi nakaiwas si Ye Changqing sa oras at tinamaan, bumulalas, Sonic Blast. Ang suntok ni Mingju Dang ay matagumpay na natanggal ang espada mula sa kamay ni Ye Changqing, sinamantala ang pagkakataon. Sumugod si Mingju Dang na may mabangis na pag-atake na parang tigre, dilat ang mga mata at matatalas ng ngipin, umuungal, maghanda kang mamatay. Si Black Emperor, na pinagpapawisan, ay nagsiwalat ng kanyang mga ngipin at nanlaki ang mga mata, sumisigaw, Panginoon, mag-ingat ka, si kapatid na Willow sa malapit ay tila parehong nababahala. Si Ye Changqing, ang kanyang kamay ay nanginginig, ay inabot ang kanyang bulsa, iniisip, sa sitwasyong ito, lahat o wala, oras na upang gamitin ang aking ultimate move. Sa sinabing yun, may hinugot si Ye Changqing mula sa kanyang bulsa, itinaas ito patungo sa sumusugod na si Mingju Dang, at sumigaw, tanggapin mo ito. Masayang lumitaw si Black Emperor, alam kong ang Panginoon ay may tiyak na panlilinlang. Tumingin sa bagay sa harapan niya, si Mingju Dang ay nag-atubili ng isang saglit, ano ito?
Ipinakita ni Ye Changqing ang isang top-grade catnip, ang sukdulang masamang enerhiya ng pamilya ng pusa. Sa kabila ng kanyang pagtutol, si Mingju Dang ay tunay na naakit sa bagay na ito. Patuloy na umiiling sa pagtanggi, hindi, ang laruan na ito ay masyadong nakakaakit. Ngunit sa harap ng cat toy stick na may iba't ibang materyales mula kay Ye Changqing, si Mingju Dang ay tunay na hindi nakalaban sa likas na ugali ng isang pusa. Pagkatapos ay sumugod siya at sinabi, "Hindi ko talaga kayang labanan ito." Si Ye Changqing ay natuwa, naupo siya ng masaya. "Hindi ko inaasahan na gagana talaga ito." Nang makita si Mingju Dang na gumugulong sa lupa kasama ang catnip, tinasa niya ito ng hindi komportable. Ang mga tigre ay malalaking pusa lamang. Si Mingju Dang ay ngumunguya sa bagay ni Ye Changqing, ngunit sa kanyang puso, hindi pa rin siya tumigil sa pag-iisip. "Akala ko ay mahahawakan ko ang kahinaan ng Panginoon, ngunit labis kong na-overestimate ang aking sarili." Habang siya ay nagpapakasawa sa catnip, ang nanginginig na kamay ni Ye Changqing ay gumagalaw patungo sa espada. Matapos matagumpay na makuha ang sandata, agad na iwinasiwas ni Ye Changqing ito ng may malamig na tingin, na naging sanhi ng pagtilamsik ng sariwang dugo at mga hiyaw ng sakit. Matapos malutas ang sitwasyon, si Ye Changqing ay bumantong hininga sa ginhawa. Iyon ay malapit na. Ang matalim na talam ng espada ay nakaimbed sa kalahati sa ulo ni Mingju Dang, habang ang kanyang espiritu ay umalis sa kanyang katawan, bumubulong, nakakahiya, matalo sa ganitong paraan. Si Black Emperor, ang kanyang mga mata ay lumiwanag sa tuwa, tunay na isang Panginoon na may maraming estratehiya at hindi matatawarang kabayanihan. Si kapatid na Willow sa tabi niya ay bumantong hininga rin sa ginhawa. "Salamat sa Diyos na ang Panginoon ay namagitan o hindi namin kakayanin." Si Mingju Dang, nang hihinayang sa pagsasakripisyo ng kanyang bagong likhang bagay, hindi napigilan ni Ye Changqing na makaramdam ng panghihinayang, "Mukhang kailangan kong gumawa ng isa pang laruan para sa maliit na puting Zoro." Sa sandaling ito sa labas ng bayan ng Xiaoy, si Duan Changda ay sumusubok na makahanap ng paraan upang makalusot sa patong ng masamang enerhiya nang biglang ang patong na ito ay nagsimulang maglaho na parang isang bugso ng hangin. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nagkunot noo. Naguguluhang tinanong ang kanyang sarili, "Anong nangyayari?" Ang pakiramdam ng pang-aapi kanina ay agad na nawala, maging ang tunay na chi na nawala noon ay bumalik sa katawan ni Duan Changda. Sa maaliwalas na kalangitan, isang agos ng berdeng liwanag ang biglang lumitaw, pababa mula sa itaas. Si Lu Wanfang ay bumaba ng maganda at masiglang tumawag, "Kapatid na Duan." Lumapit siya kay Duan Changda na may masayang ekspresyon at nagpatuloy, "Ang malakas na demon energy ni Mingju Dang ay naglaho, kaya ang lahat ay maayos na, tama ba?" Gayunpaman, hindi sumang-ayon si Duan Changda sa opinyon ni Lu Wanfang. "Hindi, walang sino man sa Zhongxiao ang maaaring lumaban ng direkta laban sa sinaunang itim na tigre." Nagpatuloy siya ng may tensyonadong ekspresyon, "Kahit tayo, kung tayo ay lalaban ng mag-isa, tiyak na mamamatay lamang tayo." Pagkatapos, kumurap si Duan Changda sa loob, mukhang nanalo si Mingju Dang. Ipinaalam ni Lu Wanfang ang kanyang pag-aalala. "Sumabat, ibig mong sabihin, ang matandang magnanakaw ay umasa sa ipinagbabawal na sining ng nakaraang banal na pagbabawal." Tumaas ang tono ni Lu Wanfang sa kanyang lumalaking pagkabalisa. "Matagumpay ka bang pumatay upang makuha ang kayamanan at makuha ang Demon Emperor Manual?" Ang demon energy na naglalaho ay nangangahulugang binuwi na niya ang kanyang aura at naghahanda na umalis. Si Duan Changda ay nagmadaling lumipad habang nagkukumpirma, "Tama yan, dapat natin siyang hulihin agad, hindi natin maaaring hayaang bumalik ang tigre sa bundok." Sa tabi niya, si Lu Wanfang ay lumipad din, parehong balisa. Si Duan Changda ay lalong nabahala, kung hindi, ang Zhongxiao ay nasa panganib. Lumipat ang eksena sa labas ng grocery store ni Ye Changqing. Si Black Emperor ay lumapit sa bangkay ni Mingju Dang at nagsabi ng may tuwa, "Buti nga sa kanya. Naiintindihan mo na ba ngayon ang kapangyarihan ng Panginoon?" Si Ye Changqing ay nakatayong tulala, nakatitig sa bangkay ng tigre, pagkatapos ay nag-aalalang kinamot ang kanyang ulo. Nagtataka, ang mga tigre sa mundo ng mga nagpapalinang na immortal ay tiyak na hindi binibilang bilang mga protektadong hayop, tama ba? Matapos mag-isip ng matagal nang walang sagot, nagpasya si Ye Changqing na hilahin ang binti ng tigre at kaladkarin ito palayo. "Hayaan na, itago ko muna ito upang maiwasang matuklasan." Habang nagkakalkula, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas, nagngalit ng kanyang mga ngipin at humila ng malakas.
Hindi nagtagal, ang tigre ay kinaladkad sa loob ng bakuran ni Ye Changqing. Nang makita ang bangkay ng ninuno ng Black Tiger Clan, si Sheng Yan ay nagpanik at sumigaw, "Ito si Mingju Dang." Nang makita ang tulala na ekspresyon ng maliit na Zoro, masayang inihayag ni Black Emperor, patay na siya. Itinuro niya ang kanyang mukha kay Ye Changqing at nagpatuloy sa isang mapagmataas na tono, "Tama yan, hindi na kailangan pang magpakahirap ng Panginoon upang harapin ang matandang halimaw na ito." Sa sandaling ito, si Ye Changqing ay naglalakad pabalik-balik sa bakuran, mukhang nababagabag habang nag-iisip, mukhang sayang na iwanan ito ng ganito. Dapat ko bang gawing tuyong karne ng tigre o magluto ng sabaw ng tigre? Samantala, si Sheng Yan ay nabighani sa panunood sa kanya. Labis na humanga, hindi ako makapaniwala na may ganitong karakter sa mundong ito. Siya ay namula at bumulalas, buti na lang at napayuhan ko ang ninuno sa oras, kung hindi, baka nawala na ako ng buhay dito ngayon. Lumingon si Ye Changqing, nakita ang maliit na Zoro, at marahang nagtanong ng may pag-aalala, "Maliit na puting Zoro, masakit pa ba ang iyong sugat?" Pumikit si Sheng Yan sa lalaking humahaplos sa kanyang ulo, tahimik na tinatasa siya sa kanyang isipan. Ang lakas ng taong ito ay higit sa anumang nagpapalinang na aking nakita, maging ang matandang ninuno ay hindi man lang ikasampu niya. Itinaas niya ang kanyang mukha, idinikit ang kanyang pisngi sa palad ni Ye Changqing, at sinabi sa kanyang sarili na may mga hita na kasing lakas at katibay nito, dapat kong yakapin ng mahigpit. Pagkatapos ay bigla siyang tumalon sa mga bisig ni Ye Changqing, na nagulat sa kanya ng ilang sandali. Nang makita ang maliit na Zoro na mapaglarong humalik sa kanyang pisngi, pumikit siya at ngumiti. Siya ay tunay na napaka-cute, at ngayon ay naiintindihan ko na, binuhat niya ang maliit na Zoro sa harapan niya at taimtim na ipinahayag, "Mula ngayon, ikaw na ang aking pangalawang minamahal na alaga." Lumaki ang mga mata ni Sheng Yan, namula ang kanyang mukha habang nakatingin kay Ye Changqing, minamahal na alaga. Naramdaman niya na ang mga bulaklak ng pag-ibig ay namumukadkad sa kanyang puso, lihim na nag-iisip, ang isang transcendente at pambihirang karakter na tulad nito ay handang mag-alaga sa akin, mahalin ako. Inilayo niya ang kanyang mukha, nagkunwaring may kasalanan habang sinasabi, "Paumanhin, matandang ninuno, ang dakilang plano sa loob ng 10,000 taon, ang ideya ng muling pagbuhay sa dakilang angka ng demonyo, ang lahat ng iyon ay walang halaga kumpara sa pagmamahal ng aking Panginoon sa akin." Nang makita si Sheng Yan na masayang nakikipaglaro kay Ye Changqing, si Black Emperor ay ngumisi ng may kasiyahan, iniisip sa kanyang sarili, kaya pala siya ang Panginoon. Mabilis niyang ginamit ang kanyang alindog upang masakop si Prinsesa Sheng Yan ng napakabilis. Kasabay nito, sa harap ng grocery store ni Ye Changqing, isang mahinang puting aura ang bumaba mula sa itaas, sinundan ng paglapag ng dalawang figura, sina Duan Changda at Lu Wanfang, ang Holy Master ng duo, na may bal-isang ekspresyon. Lumingon siya sa paligid at nagmura sa pagkabigo, "Sampain, huli na naman tayo," nakatakas na ang taong iyon. Samantala, ang Holy Master ng Inyang ay naakit ng isang bagay sa lupa. Nang makita si Duan Changda na nakayuko upang suriin ang isang malaking mantsa ng dugo malapit sa gilid ng damo, tumingin din si Lu Wanfang pababa at nagtansya, sa ganoon kalaking mantsa ng dugo, ang taong may hawak ng kayamanan ay tiyak na nahulog sa bibig ng tigre. Si Duan Changda ay walang sinabi at marahang itinaas ang kanyang kamay upang mag-ipon ng enerhiya para sa mas malapit na pagsisiyasat. Makalipas ang ilang sandali, lumaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla at sinabi, hindi yan tama, ang dugong ito." Nagkunot-noo siya. Dumilim ang kanyang mukha nang may kaseryosohan habang ipinahayag, "Ito ang dugo ng itim na tigre." Na nagulat kay Lu Wanfang, bumulalas siya. "Ano?" Si Duan Changda, nanginginig, ay nagpatuloy, "Bukod dito, sa pamamagitan ng Spirit Mushroom Probe, hindi ko maramdaman ang aura ni Mingju Dang." Hindi siya makapaniwala sa kanyang probe, ang kanyang boses ay nauutal sa pagkataranta, mukhang patay na siya. Ang paggigiit ni Duan Changda ay nagulat kay Lu Wanfang, na agad na nagtanong, "Patay, kapatid na Duan, ibig mo bang sabihin na may pumatay sa Black Tiger Demon Supreme dito kanina lamang?" Si Duan Changda ay wala ng pag-aalinlangan. Umupo siya ng tuwid at tumango bilang kumpirmasyon. Ang kilos ng matandang banal na Panginoon ay lalong nagpataas ng pagkalito ni Lu Wanfang, ngunit hindi mo ba sinabi na walang sino man sa Zhongxiao ang makakalaban kay Mingju Dang pagkatapos ng kanyang pagbaba? Ibinaling ni Duan Changda ang kanyang tingin sa grocery store kung saan kumakalat ang masaganang aura. Nag-iisip,
marahil ang maliit na bayang ito ay tunay na may isang pambihirang karakter na lampas sa ating imahinasyon. Samantala, bigla niyang napagtanto at naisip, kaya pala ang matandang Chang Zuan ay may isip pa rin upang maglaro ng chess, tila alam niya na may misteryo dito mula pa noong una. Pagkatapos ay hindi na niya pinansin ang naguguluhan na ekspresyon ni Lu Wanfang, lumingon si Duan Changda at sinabi ng may nakataas na baba, hayaan na, kung ang Black Tiger Demon Supreme ay patay na, umalis na tayo. Ang bayan ng Xiaoy ay kabilang sa bundok Taishan, kahit na mayroon talagang malaking kapangyarihan, ang matandang multo na si Chang Zuan ang bahala doon. Nang makita si Duan Changda na walang pakialam at lumalakad palayo, tinawag siya ni Lu Wanfang, kapatid na Duan, hindi ka ba nagtataka? Sino ang pumatay kay Mingju Dang? Hindi lumingon si Duan Changda, ngunit mahinang bumuga ng hininga at sinabi, Bak, hindi niya direktang sinagot ang tanong ni Lu Wanfang, ngunit nagbigay lamang ng malabong pagsusuri upang siya mismo ang makaunawa. Nagmamadali tayong pumarito at isang eksperto ang humarap sa taong ito bago tayo dumating, nag-iwan lamang ng isang mantsa ng dugo, hindi mo ba naiintindihan? Nang marinig ito, biglang napagtanto ni Lu Wanfang ang mas malalim na kahulugan sa mga salita ni Duan Changda, ibig mong sabihin ay ayaw ng eksperto na makialam tayo, kaya sadyang pinili nilang tapusin ito ng mabilis. Lumingon si Duan Changda, matalas na nagkukumpirma kasama ang isang babala, tama yan. Minsan ang sobrang pagiging mausisa ay hindi mabuti. Habang ang oras ay unti-unting lumilipas patungo sa dapit hapon, ang kalangitan ay nag-adorno ng kakaibang kulay ng taba ng manok na hinaluan ng lila, ang sikat ng araw ay mahinang kumupas, dumudulas pababa sa likuran ng tuktok ng bundok. Sa likod bahay, marahang inilagay ni Ye Changqing ang isang pulang mangkok ng pagkain sa lupa. Itinuro niya ang isang maliit na kahoy na bahay sa tabi ng mangkok habang nakatingin sa maliit na soro at sinabi, mula ngayon, ito na ang iyong tahanan. Si Black Emperor ay tahimik na nakaupo sa tabi ng puno ng willow, tahimik na nagmamasid kay Ye Changqing habang itinuturo niya kay Sheng Yan, ito ang iyong water bowl, ang iyong food bowl, at ang iyong litter box. Biglang nagtanong si Brother Willow, gusto ba ng Panginoon na matulog si Sheng Yan sa labas? Tumingala si Black Emperor at walang pakialam na sumagot, hindi ko alam, marahil ang Panginoon ay may ibang intensyon. Tumayo si Ye Changqing, iniunat ang kanyang mga braso, at pinaikot ang kanyang mga palso, sinasabi, sige, lahat ay pagod ngayon, kaya maaga nang magpahinga. Bahagya siyang nagulat nang makita ang maliit na sorrow na sumusunod sa kanya, humagulgol ng, na parang sinasabing, Panginoon, ayaw kong matulog dito. Baka mawalan pa ako ng buhay, gusto kong pumasok sa kwarto kasama niya. Tila nabasa ni Ye Changqing ang iniisip ng maliit na sorrow, nagpapakita ng magiliw na ekspresyon habang itinaas ito ng mataas, pagkatapos ay ngumiti siya ng maliwanag at nagtanong, gusto mo bang matulog kasama ko? Si Sheng Yan ay agad na tumango ng may pananabik at masayang naglabas ng tunog. Si Ye Changqing ay masayang niyakap ang maliit na sorrow sa kanyang mga bisig, tumatawa ng malakas, sige, tara na, dinala niya ang maliit na sorrow ng diretso sa kanyang silid. Sa sandaling yun, si Brother Willow sa bakuran ay biglang bumulalas ng may tuwa, naiintindihan ko na ngayon, ang lansihin ng Panginoon ay upang gamitin ang isang banayad na paraan upang subukan kung si Sheng Yan ay tunay na masunurin. Si Black Emperor ay lubos na sumang-ayon sa komento ni Brother Willow, inipit niya ang kanyang mga daliri, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa paghanga, matalino, tunay na matalino. Sa gitna ng kanilang kagalakan, biglang naging solemn na si Brother Willow at marahang ibinulong kay Black Emperor. Ngayon, sa pakikipaglaban sa Demon Supreme Black Tiger, naubos ko ang sobrang daming espiritual na enerhiya at kailangan kong matulog ng malalim ng ilang sandali. Si Black Emperor ay nag-alala at nagtanong, kapatid na Willow, gaano katagal kailangan mong matulog? Si Brother Willow ay nagmuni-muni ng ilang sandali bago malungkot na nagbigay ng tinatayang sagot na hindi tiyak. Hindi bababa sa ilang taon, hindi hihigit sa ilang dekada. Pagkatapos, marahang inuga ni Brother Willow ang kanyang mga dahon, kumakaluskos, at nagpatuloy, ito ang kapangyarihan ng langit at lupa na naselyohan sa espiritual na bukal na ibinuhos ng aking Panginoon para sa akin noong ako ay itinanim. Isang kumikinang na dahon ang nahulog sa harapan ni Black Emperor kasama ang paliwanag ni Brother Willow, itinago ko ito sa dahon na ito at palagi ko itong iningatan. Ngayon ay ibinibigay ko ito sa iyo upang tulungan kang makapasok sa Demon Emperor Realm,
ngunit dapat kang sumang-ayon na protektahan ng aking Panginoon sa buong buhay mo. Yumuko si Black Emperor upang tingnan ang pambihirang dahon sa kanyang kamay, pansamantalang natulala, nakaramdam ng kaunting pagkaantig. Nang hindi binigyan ng pagkakataon si Black Emperor na magsalita, pinalibutan siya ni Brother Willow ng isang nakakatakot na aura. Kung hindi, kapag nagising ako, direktang sisirain ko ang iyong paglinang. Na naging sanhi upang makaramdam ng kalamigan si Black Emperor sa kanyang likuran, tumulo ang pawis, pagkatapos ay itinaas ni Black Emperor ang dalawang kamay sa kanyang mukha, ang kanyang ekspresyon ay namimilipit sa pangako. Malinaw, kapatid na Willow, huwag kang mag-alala. Nang makita na ang pinapabura na aso ay gumawa ng panata, sa wakas ay nakaramdam ng kaginhawaan si Brother Willow at sinabi, "Kailangan ko nang matulog ngayon." Pagkasabi nito, unti-unti niyang pinigil ang kanyang aura at isinara ang kanyang sarili sa malalim na pagtulog. Ang kalangitan ay unti-unting lumubog sa kadiliman na may mahinang liwanag ng kabilugan ng buwan na kumikislap sa itaas sa gitna ng mga ulap. Sa ibaba, sa tabi ng natutulog na Willow, si Black Emperor ay nakapulupot, na-e-enjoy ang mahimbing na pagtulog. Sa silid ni Ye Changqing, siya ay mapayapang mahimbing na natutulog sa kama. Sa tabi niya ay ang maliit na Sorrow, na nakatulog din sa panaginip. Lahat ay mahimbing na natutulog, hindi alam na sila ay nag-aambag sa nagniningning na liwanag na sumasabog sa katahimikan ng gabi. Lumipat sa umaga ng susunod na araw, ang mainit na sikat ng araw ay bumaka sa bawat sulok. Si Ye Changqing ay malabong nagmulat ng kanyang mga mata. May laway pa ring nakabitin sa kanyang mga labi. Umupo siya ng biglaan, hinihimas ang kanyang mga mata at bumubulong. Bakit ang sikip ng pakiramdam ng kama? Biglang, siya ay nagyelo sa pagkabigla nang matuklasan niya ang isang kakaibang babae na may anyong kalahating tao, kalahating hayop na nakahiga sa kanyang kama, mahinahong humihinga na nakapikit. Si Ye Changqing ay natulala ng ilang segundo bago nagpanik sa loob. Anong sitwasyon ito? Noong nakaraan, si Ye Changqing ay kahit tao man lang. Bakit may halimaw na babae sa aking kama sa pagkakataong ito? Sa sandaling yun, si Sheng Yan ay nagising din. Umupo siya at marahang tinakpan ang kanyang bibig habang malawak na humikab. Lumingon, nakita niya si Ye Changqing na nakatitig sa kanya. At siya ay pansamantalang nagulat. Pagkatapos nito, nang walang pag-aalinlangan, tumalon si Sheng Yan patungo sa kanya at masayang tumawag, "Panginoon, gising ka na." Si Ye Changqing ay natabig ng kanyang masigasig na paglapit at mabilis na lumipat sa gilid upang umiwas sa kanya. Sa isang naguguluhang tono, nagtanong siya, Teka, sino ka?" Si Sheng Yan ay nawala ng balanse at bumagsak ng malakas sa lupa. Ay nalalayan niya ang kanyang sarili gamit ang isang kamay at tiningnan siya ng may sama ng loob. Sinasabi, "Sobrang sakit niyan. Kagabi, natulog ka pa nga kasama ko. Paano mo ako maiiwan ng ganito kabilis?" Ang mga paratang ni Sheng Yan ay nagpabagabag kay Ye Changqing, na nagpahingal sa kanya sa loob. "Ano, may ginawa ba akong hindi masabi kagabi? Bakit wala akong maalala? Paano ko makakalimutan ang ganoong bagay?" Habang lalo niyang iniisip, lalo siyang nagsisisi. Matapos ang sandali ng pagpanik, unti-unting kumalma si Ye Changqing at napagtanto niya. Sumigaw siya, "Teka lang." Pinagmasdan niya si Sheng Yan mula ulo hanggang paa at hindi napigil ang bumulong. Ang mga tainga na ito, ang buntot na yon, pinagsama-sama ang impormasyon. Namutla ang mukha ni Ye Changqing habang nauutal niyang sinabi, "Maaari kayang, ikaw ang puting Sorrow?" Si Sheng Yan ay nagpakita ng isang kaakit-akit at pinong kilos, nagniningning sa ngiti, at sinabi, "Tama yan, ako yun, ang iyong alipin." Ipinatong ni Ye Changqing ang kanyang kamay sa kanyang mukha, tahimik na umiyak at nananaghoy, "Tapos na ako, sa pagkakataong ito, ako ay tunay na naging Zhao Wang." Gayunpaman, kaagad pagkatapos, sumulyap siya kay Sheng Yan at naisip sa kanyang sarili, ngunit tila hindi naman masama.